Alright, isang magandang araw po sa ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong mga minamahal na members, super chatters, at mga followers po ng channel ni Kuya Dan TV Vlog. Hello po at big love shoutout po sa inyong lahat. Alright, so ngayon na naman po ay meron naman po tayong isa na namang ganap upang ibahagi po sa inyo ni Kuya Dan ngayon pong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Nakakalimutan na ni Kuya Dan ang nag-iisip pa kung ano ba talagang araw ngayon. So yan po ay gawa ng ating adventure dito sa bukid kung saan ay meron na po tayong 3 months. Almost 4 days na lang, 3 months na ako dito. But today ay nakaschedule po tayong magsaglit, magbakasyon muna sa Manila. But then it's not necessarily a vacation kasi meron po tayong mahalaga at importanteng mga commitments na kung saan hindi maaari na wala tayo doon. So ginawa po natin ang paraan na makaalis tayo sa bukid, meron taking care of my pets and mga halaman doon. So buwelo tayo. Pwede. Alright, so ngayon, siyempre bago po tayo uuwi ng Maynila, nagda-drop by tayo dito sa home base natin. Dito po sa bahay ng aking sister na kung saan dito po tayo nakatira nung tayo po ay wala pang bahay kubo na bakasyunan doon sa bukid. Alright, dito meron po akong na-amaze ang inyong lingkod dahil for the very first time ay ngayon ko siya nakita na ganun palang itsura. Wala pong iba ay ang prutas na dragon fruits, di po ba? Doon sa bukid, meron tayo doon itinanim na dragon fruits. Ngayon, tingnan natin kung ano ang natunghayan ni Kuya Dan. Iti-trivia natin ng kunti. Alright, go! Puntahan natin ang halaman na yan. Oh, ayan. Alright. So ito po ang itsura niya mula po doon sa puno. Actually, posting luma yan eh. Alam ko, posting ng piggery yan. Na yan po galing yan dyan. Oh, kaya ang nangyari, tinaniman nila ng dragon fruit. Gumapang. Ayan ang itsura niya oh. Pag lumago na siya, tumanda na, ganyan magiging itsura nung dragon fruit natin doon sa bukid. Pero ang sinasabi kong na-amaze po ako, ganito pula ang itsura pag siya ay mamunga na. Ayan. Oh, kita po ninyo yan. Nasa tips ng pinakaisang galamay, parang galamay ang tingin ko niyan mula doon sa taas na yon, pababa. 'Di ba? Yuyuko siya pababa mula doon pagdating nila sa dulo, yuyukod para magbigay ng bunga. So ayan po ang itsura ng bunga niya. So sa tingin ko mga ilang araw na lang is pwede na itong i-harvest. At isa lang siya, solo siya. But ngayon ko lang po talaga nakita. Ngayon lang ako nakakitang actual na itsura ng pagbunga ng dragon fruit. O ayan oh. 'Di ba? So, dito halos sa dulo, mga ilang inches, mga 2 inches lang. Doon pala siya tumutubo yung bunga. Okay? So, ganyan ang magiging itsura ng ating dragon fruits sa panahon na po siya ay mamumunga. So, pero sa ibang mga farm ng ganito, nakikita ko lang sa mga pictures, lahat po yan, ng mga naglalaylayan na yan, natatadtad po yan ng bunga. O marahil ito ay nauna lang. Sa tingin ko po ito talaga ay hindi lang siguro out of season siya na tumubo dyan o bumunga. So ang idea po dito, nabigyan ako ng awareness na ganyan pala siya magbigay ng fruits, bunga, yan oh, ang cute-cute nyo. Saka very pink.
Talagang pink na pink ang color. Hindi yan red ha, talagang as in pink color. O, di ba? So, yan ang ini-expect natin doon sa dalawang puno. And actually, dito ko po yun kinuha. Yung pinatubo natin doon sa bukid, mga lods, dito ko yung kinuha. Kumuha lang po ako ng ganito. Ang pagtanim nito, pipitasin mo itong isang to. Ha? O yung medyo mahaba-haba. O kahit ganito lang kukunin mo. Then, inalo lang, itutusok mo lang dyan sa pinakapuno ng, hindi masyadong malalim, basta lang po ay dumikit sa lupa ng mga at least mga 2 inches. Ganun lang ang ginawa ko ron. So ngayon, ganito na lang umakyat na sila, 'di ba, doon sa ginawa nating gapangan niya sa putol na puno ng anahaw at saka sa isang punong kahoy. Matibay po 'yon. So almost kasing tibay po na nito dahil ito po ay konkreto. Okay, so yan ang ating pong konting pagbabahagi about dragon fruits. One of the very delicious fruits in the Philippines na harvest ng mga magsasaka nating mga Pilipino. So ang atin naman ay halaman lang. Di naman po tayo mag-iisip na magawa ng farm yan. But then let me see kung bibigyan po tayo ng ganyan. Ang cute, di ba? Mula sa mga kulay berdeng branches niya o galamay, may tumubo ng very attractive colors, which is yan na po yung dragon fruits. Alright, si Kuya Dan ay naghihintay lang po tayo ng oras ng ating schedule for trip. Bababa po tayo ng bayan to confirm our schedule kasi online lang po tayo nag-inquire ng tickets. Then kailangan kunin mo yon mga 1 hour before departure. Kaya bago tayo pupunta ng bayan, siyempre dadaan tayo dito. Dadaan tayo dito sa ating bahay na tinitirahan. While na tayo laging nasa Bicol, bumabiyahe tayo. Bahay ito ng aking sister, bunsong kapatid kong babae. Lagi tayo nandito. Ngayon, dahil meron na tayong bakasyonan dun sa bukid, mga 10 minutes ang lakad mula dito hanggang dun sa bukid. 10 minutes lang. At nag-alaga tayo ro ng mga animals, mga domesticated animals, na yun naman ang ating hindi tayo basta-basta makaalis-alis na walang mag-aasikaso kasi hindi pwedeng iwanan na sila lang doon, kawawa naman. Alright, so yan ang ating pong may babahagi. Then tingnan natin dito yung mga routine natin dito. Pag tayo uwi ng Maynila, dadaan tayo sa mga prutas dito, mga avocado, balingbing, andito nagbabagsakan ang balingbing, oh. Naghihinuga na. Yan. Ayan, oh. Oh. Hinog na po yan. Dahil namumunga to. Ayun, sa taas ang dami-daming bunga ng balingbing. Hayaan nyo ng prutas na maging balingbing. Wag lang po ang tao. Wag lang po tayo ang maging balingbing. Alright. And dito mapapansin natin, nagbabagsakan na yung avocado. Nahuhulog na yung mga avocado. Ayan, oh. Dahil namumutik-tik ang bunga niya. Mahihinog na po yan. Kulay green lang yan kung nahihinog. Ayan. Ang dami. Halos yumukod na yung puno dahil sa butik, namumutik-tik na bunga. Hitik sa bunga. At lagi na po nila yan napipitasan. Nakakain na nga po tayo ng hinog niyan. So delicious po ang avocado. And yung rambutan dito, ayan, namumunga na sila. So dito ko rin po yung kinuha, yung rambutan natin. Nakikita niyo doon sa bukid. Nagtanim po tayo doon ng
5 trees, puno. 5 sila. So ngayon po, 'di ba, makasintangkad ko na halos. Dito rin po 'yun galing sa mga rambutan na 'yan. And at the same time, andito sa gilid na 'to. Dito tayo kumuha ng itinanim doon. Alright, so yan po ang ating bago tayo po ay mag-travel going to Manila. Nag-drop by muna tayo dito sa home base ng iyong lingkod. Alright, then dito naman, ito yung bagong bahay kubo. Halos after nung mga bench ko doon sa bahay kubo, ginawa naman to ng bunso kong kapatid. So dito kami nag-iipon-ipon. Pag nagdadatingin galing Maynila, mga kapatid namin, dito ang function hall. Uy! O, tingnan mo, ayan, nagkandahinugan na yung mga pomelo. Hindi na ako magdadala nito. Kasi may dala akong isang karton ng laman po ay avocado, kasaba at saka hinog na langka. So, next time na yan. Actually naman kumain ako niyan ng isang araw. Nagdala doon ang aking bunsong kapatid ng pomelo. Ayan po, oh. O sige, kain kayo ng pomelo. Napaka-delicious din po no prutas yan. Okay, so dito po yan galing, oh. Natira yung mga hilaw na, mga sumusunod na naman ng bunga. Hindi nawawala ng bunga yan. Pagkatapos ng mahinog sila, magbabagsakan, hindi na halos makain. Hindi naman po nila dinadala sa palengke para ma-market. Yan, nabubulok na lang yan po dyan. Kung mayroon pong magpupunta rito, dadala, tulad yan. Dadalhin, pauwi. Doon pa sa may banda roon, sa dulo na yon, naghihinugan na, nagbabagsakan na rin, nahuhulog na. O itong mga batch na to, nung mga huli pa itong punta ko rito, kaya ayan, mabubulok na siya. Alright, so ito lang naman po ang aking bit-bit pauwi. Wala naman tayong dadalhin mga damit, kundi yung mga ating handbag lang. Laman niyan ay mga abubot natin, mga gadgets. At yung pinaglagyan po natin, isang karton lang naka hand carry lang. Ayan, pero mabigat din. Laman po nito ay isang buong hinog na langka, ilang pirasong avocado, doon natin pinitas sa bukid. Although ang dami-dami naman dito. And mayroon po ditong kasabay na siguro po mga 2 kilos of kasaba. Kasi hinarvest ako ng bunso naming kapatid. Sabi niya, dalhin mo na yan para naman kapag labon sila ng kasaba, makakain ng avocado at the same time yung hinog na langka. Alright, so yan ang ating itinerary for today. Again, ngayon po ay araw ng Biyernes. Mayroon na po tayong July 22. Naka-ready na po ang inyong lingkod para po biyahing Manila. Alright, so Dan TV Vlog is now signing off. Bye-bye and God bless us all. Mega love shoutout syempre sa aking mga minamahal na taga-subaybay. Bye-bye!